Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea. Magandang araw at ganun din sa buong team ng MOR. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Franco. Nasa late 20s na at nagtatrabaho ako bilang isang sales agent sa Makati. Ito, honestly, napasulat ako sa inyo dahil lang sa natalo ako sa pustahan. Mga 5,000 kasi ang taya. 5,000 o sumulat sa Dear MOR. So, sulat na lang ako kaysa magbayad ng 5,000 piso. Sakto naman kasi Popoy at Bea, meron akong konting pinagdadaanan talaga ngayon. Balak ko lang kasi ikwento yung love story namin ng isang partikular na tao. Pero nung in-interview na ako ng staff ninyo, medyo nagukay pa kami ng kung ano-anong mga alaala. Umpisahan natin ang kwento ko noong college pa lamang ako. Isa akong binatilyong pilyo na nakatira sa Pampanga. Matangkad ako, medyo may kaputian. At salamat nga sa tatay kong kalahating Chinese. Maganda ang pangangatawan ko at sobrang maboka. Makapal ang mukha ko sa madaling salita, Popoy at Bea. At didiretsuin ko na medyo walang hiya talaga. Pero nagagamit ko naman ang ugali kong yun sa mabuting paraan. Gaya na nga lamang sa panliligaw. Ginamit ko ang kakapalan ng mukha ko para suyuin ang napakailap na dalagitang nagngangalang Melissa. Pero Essie ang tawag sa kanya ng halos lahat. Maganda siya, mahinhin, parang anghel ang itsura at sa ugali. At syempre Popoy at Bea, iyayabang ko na sa inyo kung papaano ko nga nabingwit ang isang Essie. Woohoo! Uwi na! Tara, basketball tayo. Ay, pasensya na Tom-Tom. Pero mag-basketball ka muna mag-isa mo. Ay bakit? May lakad ka? May lalakad. Si Melissa. Hahatid mo? Yes, sir! Hindi ka ba napapagod ka kahatid dun? Hindi, ba't naman ako mapapagod? Parang wala naman siyang balak sagutin ka eh. 3 buwan nang nakakalibre ng pamasahe yun sa'yo ah. Eh ano ngayon? Nanliligaw nga ako eh. Kung ako sa'yo, si Lilibet na lang ligawan mo. Lilibet? Sino yun? Tignan mo to. Class president natin, tanga. Lilibet bang pangalan niya? Bet lang kasi ang alam ko eh. Anyway, siya na lang ligawan mo tol. Kasi crush ka nun eh. Pag niligawan mo yun, baka 1 linggo lang. O baka nga wala pa eh. May girlfriend ka na agad. Matik yun, walang kahirap-hirap. Ano bang tingin mo sa akin, Tom? Naliligaw ba ako para lang masabing may syota ako? Nanliligaw ako kasi may gusto ko kay Essie. Kung wala akong gusto sa kahit na sino, wala rin akong plano manligaw. Nagigets ba ng mini brain mo yun? Sama naman nito. Oo naman, gets ko yun. Kung gusto mo, ikaw manligaw dun kay Lilibet. Walang pakilamanan ng trip. Bahala ka nga. Pinapayuhan lang kita bilang kaibigan mo. Wow, nagpayo ang magaling sa love life. Magaling ako ma-reject, kaya alam ko yung mga senyales na babaste din ka ng isang babae. Well, sorry Tom-Tom. Magkaiba tayo. Wala sa bokabularyo ko ang salitang rejection. Wala pa, pero malapit na. Well, kapag nangyari yun, hindi mangyayari yun. Sige na, una na ako. Ang tagal naman ng tricycle. Wala uwi yan eh. Gusto mo mag-jeep na lang tayo? Pag nag-jeep tayo, 2 sakay pa. Wag na, mag-antay na lang tayo rito.
Well, pabor sa akin yan. At least makakasama pa kita ng matagal. Ay, Oh, bakit naman ganyan ka makairap? ewan ko sa'yo. Seryosong tanong, Essie. Kailan mo ba ako sasagutin? Wow, ganyan na pala manligaw ngayon. Kung makatanong, kala mo required sagutin. Pwede namang required mahalin na lang. Ang corny mo, Dahil sa'yo. base din kaya kita. Parang malabo. Wow, yabang ah. Kasi kung hindi mo talaga ako gusto, matagal mo na sana akong binasted. Pero dahil gusto mo rin ako, Excuse me. sige, type na lang. Dahil type mo rin ako, hinahayaan mo na lang lumipas yung mga buwan na sunod lang ako na sunod sa'yo. Ang pinagtataka ko, bakit ba pinapatagal mo pa? Diyos me, itong lalaking to. Seryoso, Melissa. Ano pa bang hinihintay mo? Nakakaloka yung tinakbo ng isip mo. Hindi ka pa nga nakakatungtong sa pamamahay namin eh. Wow! Kahit araw-araw kitang hinahatid? Hanggang gate? Hindi mo naman kasi ako iniimbita pumasok eh. Hindi ka naman kasi nagtatanong kung pwede ka bang pumasok. Oh, okay na. Malinaw na. O tara, punta tayo sa bahay nyo. Patambay sa kwarto mo. Uy, hindi pwede ah. Saka nandun ang papa ko. Perfect. Ano pala si Papa, ayos. Pakilala mo na ako. Sira ulo. Hoy, saan ka pupunta? Tara na, lakarin na natin. Hoy, Franco. Ano ba? Kailangan ko palang tawarin yung gate nyo para sagutin mo ako eh. Parang tanga to. Lika na! Hindi pwede, hoy. At sino ka? Ay, hello po sir. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Franco. Schoolmate po ako ng anak niyong si Melissa. O tapos? Nagpunta nga po pala ako dito para ihatid siya. Oh, andito na siya sa loob ng bahay. At nandito rin po ako para formal na ipakilala ang sarili ko. Nililigawan ko po ang anak niyo. Pero sir, bago kayo mag-violent reaction, huwag po kayo mag-alala. Mabuting tao po ako. In love po ako sa anak ninyo. Tama po yun. Pero wala po akong gagawin kahit anong masama sa kanya na ikagagalit ninyo. Hindi po ako manyak, hindi po ako bastos. Never pong masisira ang dangal at reputasyon ng anak ninyo. Franco, pinagsasasabi mo. In short, holding hands lang po sir. Masayang masaya na ako. Hayop ka talaga. Essie, Pa? sabihin mo sa nanay mo dagdagan ng sasaingin mamaya. May bisita ka mo tayo. Mukhang malakas kumain tong manliligaw mo eh. Yes! Sige po, sasabihin ko. Boy, Yes sir? doon tayo sa sala. Roger! Popoy at Bea, that's how you get a girl. You get a father muna. Ganon. Yung mga tatay na yan, madali nilang napagkakatiwalaan yung nanliligaw sa anak nila kapag ka marunong makipag-usap yung lalaki sa lalaki. Kasi the more na nahihiya, all the more na mawawala ng kumpiyansa si tatay. Kaya ako talagang binola-bola ko yung tatay ni Essie. Sinabi ko yung mga bagay na alam kong gusto niyang marinig. At syempre, kahit kinakabahan ako, nagpretend na lamang akong komportable at nag-enjoy makibonding sa tatay ni Essie. Pero worth it naman ang lahat kasi naging kami nga ni Essie. Bukod kasi sa alam kong type na niya ako, na-impress din kasi si Essie sa mga pagpapakitang gilas ko. At huwag kayo, Popoy at Bea, loko-loko akong tignan, pero seryoso talaga ako sa kanya. Second year nung naging kami. At umabot kami kahit hanggang malapit na nga kaming makagraduate. At dahil seryoso nga kami sa isa't isa ni Essie, may mga seryosong pagsubok din kaming pinagdaanan. Nay, hindi pwedeng ganun. Hanggang bukas na lang yung enrollment. Last semester na namin to.
Nay, gagraduate na ako, Nay. Gagraduate na ako. Eh, anong gagawin ko? Ayaw magpadala ng tatay mo. Mag-sorry ka na kasi. Ikaw naman kasi may kasalanan eh. Ginagalit mo si Papa, alam mo naman sa kanya lang tayo umaasa. At bakit ako magsasorry? Eh siya tong madumi ang isip. Pag hinalaan ba naman akong may lalaki? Pagtapos kong alagaan kayo magkakapatid ang mag-isa lang ako, sabay iisipan pa niya ako ng hindi maganda. Eh alam mo naman kasing siloso si Papa. Bakit nakikipagsabayan ka pa dyan sa galit niya? Dapat nilalambing-lambing mo na lang. Bakit ko lalambingin yun napakabastos ng bunganga niya. Hindi na ako nirespeto. Eh sabi ba naman, magpabayad na lang daw ako kung lalandi ako para daw may pakinabang ako? Ikaw naman ay. Alam mo naman ganun talaga magsalita si Papa pag inaatake. Pero sana pinilampas mo na lang. Hindi ka pa ba nasanay? Ayan tuloy, wala akong pambayad ng tuition. Ay naman eh. Ay, ayusin mo to. Aba, kung makapagsalita ka, katulad ka na rin ng tatay mo ah. Gusto mo ipakain ko sa itong tsinelas ko, ha? Ha? Dahil sa kaartehan yung dalawa, hindi pa ako makakagraduate. Konti na lang na eh. Last semester na to. Buisit naman. Buisit! Hoy, Franco. Tara na, pasok na tayo. Anong oras na Hindi nga ako papasok, ang kulit. Tingin mo magkakapera ka bigla pag di ka pumasok, ha? Huwag kang magulo, Tom. Umalis ka na kasi. Eh anong gagawin natin dito sa tindahan? Tutunga nga. Oo, Tom. Tutunga nga. Alam mo, dapat ine-enjoy mo na lang yung mga huling araw mo sa eskwelahan. Di ka man makagraduate, at least nasulit mo hanggang sa makakaya mo. Ano? Suggestion ko lang naman. Suggestion. Alam mo, Tom, buti alam kong mababa ang IQ mo. Dahil kung hindi, baka nasapak na kita doon sa huling sinabi mo. Ha? May mali ba sa sinabi ko? Layas na, Tom. Yun na lang gawin mo. Pabor na sa akin yun. Ah, okay. Sige. Una na ako. Kita na lang tayo mamaya. Sige. Ano palang sasabihin mo kay Essie pag hinahanap ka niya? Sabihin mo, ewan mo. Sigurado ka? Hindi na magtataka yun. Alam naman na wala kang kamuang-muang sa mundo. Okay. Sige, alis na ako. Essie! Ay, hello! Sige na, Tom. Pasok ka na. Malilate ka na sa class nyo. Okay, bye-bye. Paano mo nalamang nandito ako? Ayun po yung terminal ng tricycle, oh. Kitang-kita ka po rito. Bakit pa kahapon ka pa wala sa sarili mo? Tapos ngayon, umabsent ka pa yata sa mga classes mo. Wala na rin naman silbi kahit pumasok pa ako eh. Ano bang nangyayari sa'yo, Franco? Alam mo, naaaning na ako sa kinikilos mo. Sabihin mo nga, ano bang problema? Kausapin mo ko. Ano, magsalita ka naman. Baka sakaling matulungan kita. Ano bang problema? Ako ba? Ha? Tayo ba? May something wrong ba sa atin ang hindi ko nalalaman? Hindi, Essie. Wala sa'yong problema. So, nasa'yo. Bakit? Niloloko mo ba ako? Essie, ang ibig kong sabihin, wala sa atin, okay? Pwede ba? Huwag mo nang dagdagan yung iniisip ko. Eh yun na nga eh. Pinuntahan kita rito para sana makatulong sa'yo. Hindi para dagdagan yung problema mo. Ang kaso, bet mong magdramang mag-isa. Bet mong mag-imo-imo dyan. Ayaw mong sabihin kung anong problema mo. Tapos, malay mo, meron palang magandang solusyon. Pero, mas pinili mong mag-inarte. Hindi ko tuloy nagawa ng paraan kung ano man yung pinoproblema mo. Kung sana, sinasabi Wala mo na akong lang. pang-enroll. Hindi ako makakapag-enroll sa last sem. Hindi ako makakagraduate. Walang pera si mama eh. Hindi nagpadala si papa dahil sa buwisit na away nila. Ano gagawin ko, Essie, ha? Ano gagawin ko? Tsaga ako mag-aral ng maraming taon. Kumising ng maaga, matulog ng late. Tinis kong hindi mag-basketball o mag-computer games. Tapos, ito lang yung ending? Hindi rin pala ako makagraduate? Eh, para sa pa yung paghihirap ko? Parang gago, di ba? O yan, sinabi ko na yung problema ko. Ha?
Teka, kung kausapin mo kaya yung tatay mo, Ginawa ko na. Ayokong pansinin eh. Pareha silang may toyo ng nanay ko. Mag-asawa nga sila. Nakakainis sobra. Mga makasarili. Hindi pa nila naisip ng swerte-swerte nila sa akin. Maloko ako pero hindi ako bulakbol, hindi ako nagbarkada, hindi ako nagyoyosi. Hindi ako marunong magdroga. Iba nga dyan nagmamakaawa na sa anak pero sa akin, wala silang sakit ng ulo sa akin. May pangarap ako, Essie. May pangarap ako. Pambihira. Pambihira talaga. Franco, Oh, meron akong alam na paraan para magkaroon ka ng pambayad sa tuition. ano? Willing ka bang umutang? Utang? Sa tito ko, kay Tito Jerome. Meron siyang, hindi ko alam kung anong eksaktong tawag dun eh. Pero basta nagpapautang siya. Mabait ba yung tito? Mabait sa akin. Favorite ako nun eh. Mapapautang niya ako? Mga 80% sure ako mapapautang kanya. Para sa inyo natirang 20%. Just in case lang na wala siya sa mood. Pero willing ka ha? Pwede nating subukan. Aarte pa ba ako? Tara, saan ba siya? Okay ka na? Salamat, Essie ah. Huwag kang maglala. Tingin ko naman kapag nagkaayos na sina nanay at tatay, magpapadala ulit si tatay. Siguro mga 1 linggo pa. Tapos sure ako makakabayad na ako sa tito mo. Alam ko naman yun. No pressure. Mabait yung tito ko. Marami kasing pera kaya, alam mo yun, maluwag sa loob niya magpautang. Salamat ulit, Essie ah. Kung hindi dahil sa'yo, nasira na yung future ko. Grabe ka naman. Future talaga. Seryoso yun. Buzzer beater kaya yung ginawa natin. Ang ibig ko lang sabihin, hindi naman college degree ang nag-iisang magdidikta ng future mo eh. Ang dami nga dyan may college degree pero ayaw magsitrabaho. Pero alam ko iba ka. Kasi... Essie! Si Tito. Si Tito palabasan ng gate nyo. galit pa siya? Parang Essie. Melissa, pumasok ka na. May pag-uusapan tayo. Bakit pa? Bakit parang galit ka? Pumasok ka ng bahay at malalaman mo kung bakit. Po? Nasa loob ang Tito Jerome mo. Paliwanag kayong dalawa sa akin. Yun lang po ba? Hindi kasi pa itong Uwi ka na, Franco. Okay po. Una na ako, Essie. Kita na lang bukas. Bigyan mo ako ng 24 oras. Pag-iisipan ko kung gusto ko pang magkita kayo niyang si Melissa. Isa. Pasok na, Melissa. Dalawa. Sige na. Ako nang bahala. Umuwi ka na. Ingat ka ha. Magkikita pa rin tayo bukas. Promise ko yan sa'yo. Apparently, Popoy at Bea hindi natuwa ang tatay ni Essie sa pagpapahiram nito ng pera sa akin through her uncle Jerome. At simula nga noon, naging maalat na ang tatay ni Essie sa akin. Iniisip siguro ni tatay na baka nagpapakitang tao lang ako, pero ang totoo manggagamit pala. May kaya kasi ang pamilya ni na Essie, Popoy at Bea. At ang pinakaayaw nga ng tatay ni Essie ay yung mangutang at magpautang, lalo na pag may kinalaman sa anak niya. Para kasi sa kanya, kapag ka nahaluan ng pera ang relasyon,
doon na nasisira ang lahat. Kasi naman hiwalay ang magulang ni Essie at may factor ang away ay tungkol sa pera. Kaya sensitive ang tatay ni Essie sa usaping yun. At dahil nagkagulo na nga, napilitan tuloy ang tatay ko na magpadala na ng perang pambayad sa inutang ko kay Essie. Pero ano pa man, Popoy at Bea, masaya ako sa mga nangyari. Sabihin na nating tumaas ang ego ko kasi doon ko napatunayan na mahal nga ako ni Essie. O sige na, iniisip ko rin na patay talaga sa akin si Essie. Kasi willing siyang gawin ang lahat para solusyonan ang problema ko. Willing si Essie na suwayin ang sarili niyang tatay para sa akin. Ngiting tagumpay talaga ako during that time, Popoy at Bea. At nadala ko ang ngiti na yon hanggang sa makagraduate na nga kami at magkaroon na ng sarili naming mga trabaho. Yes, Popoy at Bea, nagtagal kami ni Essie. At sa loob nga ng maraming taon, nakailang breakup na rin kami. Pero yung mga mabilisan breakup lang naman. Yung tipong 3 days, magkakabalikan na kami ulit. Pero masasabi kong naging turning point ng relasyon namin ay nung tumungtong na kami sa 7 years. Nasa mid-20s na kami noon at parehas na hot sa mga career namin. Isang accountant si Essie. Tapos ako naman isang sales representative para sa isang kumpanya na gumagawa ng vitamins at mga gamot. Yes ma'am, pakifill up na lang po yung form din, bibigyan po namin kayo ng promo stub. Itago niyo lang po tong stub kasi tatawagan po namin kayo kapag kayo po nanalo sa raffle. Sabi mo yan ha. Siyempre naman ma'am, ako mismo kukontak sa inyo, as in, personal number ko pang gagamitin ko. Personal number? Yes ma'am, kayo pa, malakas kayo sa akin eh. So tatawagan mo lang ako pag nanalo ko sa raffle, ganon? Paano pag hindi ako nanalo? Eddie, I can still call you. Asus? Lalo na if may bago kaming product or if may sale yung any of our flagship product. O sige, gusto ko yan. Balitaan mo ko ha? As soon as I can, ma'am. O sige, una na ako. Ingat po. Franco! Si Essie ba yun? Naku, ano ginagawa na dito? Hi! Oh, teka, hinay lang. Masyadong malapit. Sabi ko sa'yo, di ba? Huwag ka munang didikit sa akin kapag nasa field ako. Kasi alam mo naman sa trabaho ko, di ba? Dapat as much as possible mukha akong single. Hindi naman ako nagpunta dito para tumambay eh. Dumaan lang ako kasi may dala akong food. Lagay mo dun, patok mo sa table. Saka may in-invite pala akong friend sa office para pumunta rito sa trade event. Mamaya, dadaan sila rito sa booth mo. Okay. Sige na, punta ka na dun. Mamaya na tayo mag-usap. Ito naman, relax ka lang. Tignan mo nga ang layo-layo ko sa'yo. Kahit na, naaning ako kapag nandyan kay. Sige na, yun ka na sa mga friends mo. Ilan ba sila? 3. 3 lang? Magtawag ka pa, mga pinsan mo, papuntahin mo rin. Sige na, please. Kasi ang taas ng quota na kailangan ko maabot eh. Tsaka itong mga forms na to, dapat maubos ko to, kaya magtawag ka na. As in literal, kung pwede lang tawagan mo lang talaga, hindi na text message. Sige, try ko. Sige na, doon ka na. May parating na prospect to. Okay, see you later. Grabe, sakit ng paa ko. Buong araw ko ba namang nakatayo? Mamasahe kaya tayo ng paano? Sinabi mo pa. Saan tayo? Dun sa dati pa rin? Oo, doon na lang. Sige, magbubuk na ako ng slot para sa atin. Sana konti lang tayo. Essie, umayos ka. Hmm? Yung isang client ko dito din ata kakain. Ay, really? Hey!
Hey, Franco! Uy, boss, good evening. Good job today, ah. Good job. Thank you po. Oh, nag-dinner ka na ba? Magdi-dinner na po. Boss, si Melissa nga pala. Girlfriend mo? Wife? Friend po, friend. Nililigawan ko nga mag-sales rep na rin eh. Nako, sige ka. Bahala ka. Magkakaroon ka pa ng kaagaw sa bentahan. Naku boss, hindi ako nag-aalala. Alam ko naman ako ang favorite mo forever eh. Ikaw talaga. O siya, sige. Kain na kayo. Ingat po kayo. Enjoy your dinner. Franco, gusto mo ba initin ko na lang yung kanin o gawan kita ng fried rice? Ikaw ang bahala. Fried rice na lang. Ako bahala, pero fried rice na lang? Anong oras na ba? Tagal naman tumawag ni Doc. Bakit? May inabang ka bang tawag? Meron kasi akong nililigawang doktor eh. Sorry, ano? Hindi nililigawan as in literal na sosyotain ko. I mean, nililigawan na maging client ko. Ayusin mo kasi yung pagsasalita mo. Anyway, may love kasi to sa mga sales rep eh. Palaging busy-busy ko no. Pero kanina bago ako umuwi, nag-deliver ako dun sa isang clinic. Nakita ko siya. Binisita niya yung kapatid niyang doktor din. Kaya ayun, chika-chika. Sabi niya, tatawagan na lang daw niya ako ng 7 p.m. 7:50 na, wala pa. Ay, Franco, naniwala ka namang tatawagan ka niya. Siyempre, ini-etchos ka lang nun para lubayan mo siya, no? Hindi naman siguro, ganda nun eh. Excuse me? I mean, matanda siya sa atin for sure pero mukhang bata in fairness. Oh, ano namang kinalaman ng pagiging maganda niya sa pagtawag niya sa'yo? Well, sa takbo ng kwentuhan namin kanina, mukha namang kumahagat siya sa mga banat ko. Kumakagat siya sa mga banat mo? Tumatawa-tawa naman siya, tsaka... So anong sinasabi mo? Nakikipag-flirt ka sa kanya? At effective yung pagiging flirt mo, ganun? Na naman po siya. Naman. Ilang beses ko na bang pinaliwanag sa'yo, di ba? Parte ng trabaho ko ang makipag-flirt. Alam mo, sa'yo ko lang narinig yan. Ang dami-dami ko namang nakikilalang mga ahente. Pero ikaw lang yung bukod tanging nakikipaglandian sa kliyente. Si una sa lahat magkaiba ang flirting sa pakikipaglandian. At least sa bokabularyo ko Talaga? So anong pinagkaiba? Okay, para sa akin lang Flirting is biruan lang. No more, no less. Hanggang salita lang. Pero yung landian, yun yung ina-action na yung mga dapat hanggang salita lang. At saka, sa ginagawa ko, flirting lang to hanggang salita lang. Hanggang sa makuha ko lang yung tiwala ng client. Tiwala? Para makuha mo yung tiwala, kailangan magpakakire ka pa. Alam mo ang hindi ko maintindihan sa'yo? Ang tagal-tagal ko nang ginagawa to. Open naman ako sa'yo. Wala naman akong tinatago. Wala ka rin mahanap na kahit anong kalokohan sa akin. At yan naman kasi ang problema sa'yo. Uulitin ko ang dami-dami ko nang nakikilalang sales rep na hindi naman ganyan trumabaho, lalo na sa mga ka-workmates mo. Diyan ka nagkakamali. Sila yung pasimuno eh. Pero still, hindi mo ba kayang kumuha ng kliyente sa matinong paraan? Matino? Bakit? Abnoy ba yung style ko? Yung walang pakikipag-flirt. Yung walang mali siya o pang-aakit. Hindi mo ba kaya yun? Nakakabastos na eh. Lalo na yung pagpapanggap mo na single at wala kang girlfriend. Artista ka ba Mawawalan ka ba ng projects kapag nagtinu ka? Kanya-kanya nga kasi ng style. May tsura ko Gwapo ako sa totoo lang. Kaya capable akong gamitin yung rutang yun. Isipin mo na lang si Tom Tom yung gumawa ng ginagawa ko. Ikilabutan ka, di ba? Kasi hindi bagay. As simple as that. Kung yung ibang mga kasamahan ko biniyayaan ng itsura, ganito din ang gagawin nila. So ano bang problema natin? You think I'm cheating? Ganun ba? Pues, ngayon pa lang sinasabi ko na, I am not cheating. I am not cheating. Isa pa ulit, I am not cheating. You're not cheating on me. Pero you're cheating on our relationship. By denying na I exist at committed ka sa akin. Denying? Kanino? Sa mga kaibigan? Mga kamag-anak? Alam ng lahat na long-time partners na tayo, Essie. Pero kung ang tinutukoy mo yung mga kliyente ko na sa totoo lang hindi ko naman ka-close, yun, sige, guilty ako. Kasi I don't know them and they don't have to know everything about me. Teka, tumatawag si Doc Lisa. Sorry, kailangan ko sagutin to. Malaking pera to pag nakuha ko. Wait lang, antayin mo ako. Hello? Hey, Doc Beautiful. Ano ba yan? Usapang 7 p.m. Late ka ng 20 minutes, Doc
Bad yan. So, nasa na ba tayo sa pinag-uusapan natin kanina? Ano nga ulit yung vitamins na hinahanap mo? Marami akong options for you. Na-check mo ba yung email mo, Doc? Yes. Tama ka dyan, Doc. I totally agree. Popoy at Bea, eto na nga. Isa lamang yun sa madalas naming pinag-aawayan ni Essie. Alam ko hindi ako artista o kung anumang klase ng celebrity pero nagkataon lang na mas marami akong nabebenta kapag ginagamit ko ang pagiging charming ko. At kapag ginagamit ko ang pagiging charming ko, kailangang isipin ng mga target market ko na single ako at may posibilidad na maging kami. I'm sorry pero that's how I hustle. At naniniwala akong wala akong ginagawang masama. Si Essie lang ang nag-iisip na kesyo nababastos daw siya sa ginagawa kong pagde-deny sa kanya. Kahit pa ilang beses kong ipaliwanag sa kanya na trabaho lang yon at walang personalan. Kasi totoo naman, wala naman akong idinidate sa mga kliyenteng pinapasakay ko. Pero feeling ni Essie may tendency akong mag-step further than just professional relationship. Kaya wala na akong ginawa kundi ang mag-sorry sa kanya. Pero isa lang yan, Popoy at Bea, sa marami naming pinag-aawayan ni Essie. Mula sa maliliit na bagay gaya ng late mag-reply sa text o tawag hanggang sa mga bagay gaya ng ipon, future plans, at ultimo pakikipagkita sa mga kamag-anak namin, nagiging issue na rin. At yun nga, ang pagiging selosa niya sa trabaho ko. Nakulang na lang sabihin niyang mag-resign na ako at humanap na lamang ng ibang trabaho. Basta halos lahat ng issues namin, si Essie ang nag-uumpisa. Ewan ko ba, Popoy at Bea, kung kailan tumagal na kami, saka pa nag-inarte itong si Essie. Pero nakakatawa kasi kahit ang dami-dami niyang ipinupukol sa akin, hindi naman niya magawang tuluyang makipaghiwalay na sa akin. Kasi nga, mahal na mahal ako ni Essie. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Mag-sorry ka. Popoy at Bea, lumipas pa nga ang ilang mga buwan ay mas dumalas ang mga away namin ni Essie. One thing led to another. Hanggang sa na-realize ko na lang na parang may iba na akong nararamdaman. Or more like, parang wala na akong nararamdaman. Hindi ko alam exactly kung kailan o kung papaanong nagsimula. At parang ang dami-dami kong confusion here and there. I felt like a different person. Or parang si Essie yung nag-iba. Alam ko kailangan kong umuwi sa kanya pero madalas ayos lang sa akin na hindi mo na siya makita. One day I love her. The next day I'm not sure. At yung mga ganong confusion, Popoy at Bea, ang talagang nagpalala ng sitwasyon namin. Kasi kahit anong gawin kong pagtatago na there's something wrong, lalabas at mahalata siya one way or another. Hi, good morning. Breakfast ka na oh. Late ka na yatang nagising. May meeting ka ba ngayon? Anong oras ka aalis? Pwede ba tayong... Essie, teka, bakit ang dami mong tanong? Kagigising ko ba lang nirarat-rat mo na kagad ako eh. Nirarat-rat? Franco, tinatanong ko lang naman kung anong oras ka aalis. Gusto ko sanang sumabay. Nagpapahatid ka? Kung pwede. Saan mo punta? May meeting kasi ko sa Pasay. Out of way, Essie. Alam mo namang sa Tagig na lang ako, di ba?
Sa main office ka lang ba? Akala ko kasi mag-field work ka today eh. Mag-car service ka na lang. Ako na magbabayad. Kung magmadali maligo or what. Hindi, sige, okay. I can manage. Dinner pala mamaya. Anong gusto mo? Bahala ka na. Ikaw na mag-decide. Gusto mo kain tayo sa labas? Actually, hindi ko sure kung makakapag-dinner ako dito. Kasi baka may pa-dinner yung boss ko. Meron kaming account na na-close nung nakaraan. Baka lang. Text na lang kita. Okay. Ewan ko ba naman at bakit ako pa yung sinama mo dito sa get-together ng office nyo? Bakit? Busy ka ba? Hindi. O yun naman pala eh. Wala naman ako kakilala sa mga katrabaho mo eh. Out of place lang ako. Nandito ka para samahan ako, tanga. Hindi para makipagkaibigan. Kumain ka na lang dyan. Ang pasatsat eh. Asan ba si Essie ha? Ewan? Hindi mo alam? Baka mamaya nasa labas pa yun. Nahihirapan makasakay pa uwi. Kaya mo siya. Kaya niya na yan. Hoy, Franco. Problema mo. Ha? Makapagsalita ka parang wala kang pakialam kay Essie ha. Gaway ba kayo? Hindi, wala. Basta. Nako, Franco. Hindi magandang sinyalis yan. O may tumatawag sa'yo. Baka si Essie yan. Si Essie nga. Kaya mo siya. Baka hinahanap ka. Malamang. Sagutin mo, gago. Baka emergency yan. Parang tanga to. Ako na nga sasagot. Hoy! Hello, Essie. Gago talaga to. Ay, nandito kami ni Franco sa restaurant sa tapat ng office nila. Oo, yung steakhouse. Ha? Si Franco? Ano? Hindi, kasi nag-CR siya. Iniwan niya lang yung phone niya. Sige lang. Punta ka lang dito. Diyos me. Ingat ka. Ako na magsasabi. Oo. Sige, see you. Talagang pinapunta mo? Well, mukha namang wala kayong away, so why not? Pala desisyon kang hayop ka? Kaya nga ayoko pang umuwi kasi ayoko pa siyang makita. Sabay pinapunta mo rin pala dito. So bakit nga? Ano bang problema mo kay Essie ha? Kukwento ko na sana sa'yo eh. Huwag na lang, bad trip ka. Panira ka ng plano. Alam mo, Franco, umayos ka. Papunta na dito si Essie. At sinasabi ko sa'yo pare, huwag kang aasta ng ganyan sa harap ng girlfriend mo. Kung ano man yung issue mo o issue ninyo, ayusin nyo na lang pag uwi nyo. May gusto ka bang kainin? Inom ka lang ng inom ng beer eh. Wala, okay na ako. Okay. Essie, kilala mo ba yung mga katrabaho ni Franco? Ako kasi wala akong kakilala eh. Kanina pa ako dito pero pinagtsatsagaan ko lang itong mukha ni Franco. Wala akong kilala sa kanila eh. Ikaw ba? Wala rin eh. Wala kasing chance na makilala ko yung office mate niya. Ngayon kaya, Franco, pakilala mo kami. Para naman hindi tayo lang dito may sariling mundo. Sila, nagkakasiyahan sila dun Yo, sige, gumala ka. Pakilala ka mag-isa. Ito naman Franco. Tawag ka yata.
Okay lang kayo dyan? Ba't di kayo pumasok dun sa karaoke room? Hindi, okay lang kami dito. Sure kayo? Oo nga, bumalik ka na doon. Pare, Tom nga pala. Uy, pare, Ninyo. Franco, pakilala mo naman si Essie. Essie, Ninyo, Essie. Ay, kayo po pala si Essie. Grabe ka namang makapo. Ilang taong ka na ba? Ano po? Kaedad lang natin yan, pero bago lang sa amin. Sige na Ninyo, bumalik ka na doon. Okay, sige. Uy, pasok kayo dun ha. Masaya sa karaoke room. Sige. Thank Sige, you, mamaya. Ninyo. Salamat. Umuwi na tayo. Ha? Kakarating lang ni Essie Pagod na ako. Franco, teka. Oy, Franco, pantay naman, tol. Hindi ka ba makatulog? Paano ako makakatulog? Inangkin mo na yung kumot. Ay, sorry. Eto Huwag na. Yung isang kumot na lang gagamitin ko. maliit yan eh. Eto na lang iuusog ko na. Huwag na nga sabi eh. Hahatian mo ko sa kumot pero maya-maya lang hihilahin mo lang din. Kaya wag na. Sa'yo na yan. Franco, may problema ba tayo? Ilang araw ka na kasing parang wala sa mood. May ginawa ba ako? Franco, kausapin mo naman ako. Hindi kasi pwedeng... Matulog ka na. Yun ang problema natin, Essie eh. Patulugin mo na lang ako. Huwag ka na magdrama dyan, pwede? Sorry. Gusto ko lang namang... Kasasabi ko lang, di ba? Patulugin mo lang ako. Huwag ka na kung ano-ano sinasabi. Tama na. Huwag ka na magsalita. Manahimik ka na lang dyan kasi pagod ako eh. Pagod ako sa trabaho. Please lang. Okay. Tama na. Huwag ka nang magalit. Sasala na lang ako. Kabad trip na wala ang antok ko sa'yo. Popoy at Bea, inaamin ko sobrang naging bastos, antipatiko, at walang hiya ako kay Essie. During that time, talagang napakita ko sa kanya na I barely care about her anymore. And that I was falling out of love. Yung kilig na palitan ng asiwa. Yung excitement na palitan ng disappointment. Gigising ako sa umaga, feeling ko na aalibadbaran agad ako kay Essie. Ang hirap i-explain, pero hindi ko rin alam what went wrong. Hindi ko naman ginustong ma-fall out of love. Hindi ko pinilit ang sarili ko. Pero somehow, siguro, sa bawat awayan namin, dun unti-unting nabawasan. At hindi rin nakatulong na iba-ibang opinyon ang marinig ko sa mga kaibigan ko. May mga nagsasabing phase lang daw yon ng relasyon namin at lilipas din siya. Meron din nagsasabing mindset lang daw yan. Kaya ko daw ma-in love ulit kay Essie. At meron ding nagsasabi na wala na, suko na. Nag-expire na raw talaga ang relationship namin. But again, Popoy at Bea, dito ko ulit napatunayang in love sa akin si Essie. Kasi kahit na iba na ang pagtrato ko sa kanya, ay wala siyang ibang ginagawa kundi ang manatili sa tabi ko.
gising ka na pala. Nag-brew na ako ng kape. Tsaka may scrambled egg na rin. Okay. Teka, tupiin ko lang tong mga damit. Okay. I-check ko muna emails ko. Gagaya ka na ba? Gusto mo ng mainit na tubig pampaligo? Hindi na Okay. Binayaran ko na pala yung bills kahapon. Okay. Anong gusto mong dinner mamaya? Text kita. Okay. Before 4 p.m. sana para may enough time ako. Okay, sure. Okay. Okay. Sige, pasok na ako. Ingat. Ikaw din. Mamaya. Thanks. Aligo na. Oh, anong meron at bigla ka nagyaya mag-isang bote? Wala naman. Pampatanggal pagod lang. Pantanggal pagod? Ano meron, tol? Pagod saan ba yung tinutukoy mo? Sa trabaho o sa buhay? Ewan ko, basta pagod. Bakit hindi ka nalang umuwi? Doon ka magpahinga. Ito na nga, tol eh. Yan. Yan ang inaabangan ko eh. Sinasabi ko na nga ba't imposibleng magyaya ka bigla-bigla dahil trip mo lang eh. O ano yun? Ano nangyari? Nag-away kayo ni Essie panigurado, no? O anong pinagawayan nyo? Ano na naman ang ginawa mo? Ginawa ko? Bakit parang feeling mo ako kagad ang mali? Okay, sige, sorry. O anong pinagagagawa nyo? Ang totoo, hindi ko nga alam kung anong ginagawa namin eh. Paki-explain? Excuse me, miss. 1 bottle, please. Tom, parang hindi ko na mahal si Essie. Parang wala na akong nararamdaman para sa kanya. Teka, paano mo nasabi? Wala na. Wala na eh. Paano wala na? Wala na akong nararamdaman. Paano nga? Paano paliwanag bang gusto mo? I mean, pag tinanong ka kung bakit mo mahal ang isang tao o paano ka na-inlove sa kanya, nasasagot mo, di ba? O baliktarin mo lang. Paano mo nasabing hindi ka na-inlove? Basta, wala na eh. Sus. Hindi ko na siya hinahanap, wala na yung spark. Wala na kumbaga yung kakaibang feeling kapag niyayakap o hinahalikan ko siya. Parang hindi ko na nga ata siya nahahalikan o nayayakap eh. Bakit? Hindi ko rin alam eh. Pwede ba yun? Parang nangyari na lang, hindi ko na namalayan. Gaya ngayon, ayoko pang umuwi. May iba ka ba? Wala. Ulol? Wala nga. Siyempre sasabihin ko sa'yo pag meron. So wala? Wala nga. So bakit ka nakipagkita? Anong kailangan mo? Payo? Validation ng nararamdaman mo? Ano? Hindi ko nga rin sure eh. Sige, ito na lang. Gusto mo bang makipaghiwalay? O gusto mong gawan ng paraan? Ano ba dapat? Anong gusto mo? Doon tayo mag-umpisa. Anong gusto mo? Hindi mo alam. Hindi mo alam anong gusto mo. Parang ganun, pero... Pero? Hindi ko sure kung anong gusto ko. Oo, pero... Alam ko kung anong mas tamang gawin. At yun ay? Ilaban. Ilaban? Oo. Okay. Baka kasi face lang to. Face? Alam mo na, 8 years na kami eh. Baka kailangan lang namin i-refresh yung mga sarili namin. Ano sa tingin mo? Pwede, pero kung face lang yan, kailan ka nag-umpisa? Hindi ko rin sure eh. Alam mo, for someone na nasa long-term relationship, ang dami mong hindi alam. Lutang ka ba buong relasyon nyo? Hindi, syempre hindi. O point is, gusto mo ilaban. So ano pang ginagawa natin dito? Umuwi ka na, Franco. Ngayon pa lang, umpisahan mo ng agapan yung relasyon nyo. Kasi sa nakikita ko,
Naghihingalo na kayo. Kaya every minute, every second counts. Flowers, take out. Okay, kaya mo yan. Kaya mo yan. Essie? Essie, oh, may pasalubong ako. Essie, tara dito sa sala. Franco? Uy, likaw. Dali, may dala akong extra large pizza. Yung sinabi mong pizza na gusto mong itry dati. Tsaka beer, may dala akong beer. And of course, flowers. Flowers for you. Ano to? Movie date? Teka, bubuksan ko tong pizza. Okay. Nga pala, Essie, narealize ko, how about magbakasyon tayo o kaya mag-out of town kahit over the weekend lang. Kasi diba, grabe, hindi ko na matandaan kung kailan tayo huling lumabas eh. Ikaw, tanda mo ba? O diba, hindi? Kaya tingin ko oras na para mag-leave tayo sa work at saka enjoy naman natin yung perang pinaghirapan natin. Marami naman sigurong pwedeng pagpili ang resort na maganda pero hindi ka mahalan, diba? Saan mo gusto? North or South? South na lang, no? Mas maganda beach dun eh. Nung nakaraan nga may suggestion si TomTom sa akin na pwedeng puntahan. Franco. Oh, ito pizza. At teka, buksan ko yung beer. Asan na ba yung bottle opener na keychain? Dito ko lang sa vase nilagay. Ito. Teka, buksan ko lang tong beer, ha? Franco. Oh, beer. Hindi, as I was saying, South. Hanap tayo sa South. Pero ang tanong kailan ka pwede mag-leave? Franco. Ako na lang mag-adjust for you. Franco! Oh. Anong ginagawa mo? Sabi ko, anong ginagawa mo? Pizza? Beer? What are you trying to do? Ha? Makikipag-break ka na ba sa akin? Ha? Break? Anong break? Bakit tayo mag-break? Para saan to? Essie, this is me. This is me trying to save our relationship. Trying to save us. Bakit ganyan ka makatingin? Essie. You're trying to save our relationship? Oo. Kasi obviously, Essie, nag-iba na tayo eh. Hindi na tayo tulad ng dati. Hindi ba parang too late na to para gawin mo? Ha? Franco, itong umaga lang, hindi kita makausap ng matino? Tapos sabay uuwi ka na parang ibang tao? Kaninang umaga lang yun kasi... Franco, we haven't been really talking for the last 3 months. 3 months? Hindi ko na matandaan yung huling beses na niyakap at hinalikan mo ko. So naguguluhan ako kung ano to. Bakit bigla ka na lang nagbago? I was expecting you to break up with me, not try to save our relationship. Essie, ano ba sinasabi mo? So ano, ayaw mong ilaban? Nanlamig lang tayo panandalian pero hindi naman ibig sabihin Nanlamig ka lang, Franco. Ikaw lang yung unang nanlamig sa ating dalawa. Essie, ano ba sinasabi mo? Nag-i-imagine ka yata ng kung ano-ano eh. Pareho tayong nawala, Essie. Okay, sige. For the sake of argument, pareho tayong dalawa. So ano to? Bakit parang bigla ka na lang nabuhayan? Like I said, gusto kong isave yung relasyon natin. Like I said din, it's too late, Franco. I don't think kaya pa nating ma-recover. It's been too long. 3 months? 3 months lang yun, Essie. Sapat na yung 3 months para matanggap ko na hindi mo ako mahal, Franco. Wow. Tanggap mo na. Tanggap mo na hindi na kita mahal. Wow. So ano yun? Ako nandito ako trying to save our relationship. Nagbago ka overnight? Tapos ikaw pala on your way out na. So nasa moving on process ka na ba? Ano? Ngayon mo lang naisipan na lumaban? Kung kailan wala na? Kung kailan ubus na tayo? Pero ang unfair mo naman, Essie. Di pa nga tayo nagbe-break, nagmo-move on ka na. Tanggap mo na bigla lahat, samantalang ako, trying pa rin. Wala man lang second chance, ang galing ah. Franco, wag na tayo maglokohan. Alam mo kung anong pinagkaiba natin? I'm giving up kahit mahal pa rin kita.
Pero ikaw, you're fighting kahit hindi mo na ako mahal. Come on, Essie. Hindi mo na ako mahal, Franco. We both know that. Kaya naguguluhan ako kung ano pang gusto mong patunayan. Kung gano'n naman pala, bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka pa nakikipaghiwalay sa akin? Kasi alam ko namang darating din yung time na maghihiwalay tayo. Inaantay lang kita. Kasi I love you so much. I want you to have the full satisfaction. Full satisfaction? Oo. Full satisfaction. From falling out of love to breaking up the relationship. Ikaw ang unang na-fall out of love. So bakit ako ang makikipaghiwalay? Sa'yo nag-umpisa ang problema. Kaya ikaw ang tumapos. Popoy at Bea, hindi ko napansin na ilang buwan na pala ang tinagal ng pagiging bastos ko kay Essie. And I was actually surprised na bilang ni Essie ang mga araw at linggo. Akala ko kasi wala lang sa kanya ang mga nangyayari. Or baka iniisip lang niya nalilipas din yung mga ginagawa ko. But right there and then, Popoy at Bea, ay nag-break nga kami ni Essie officially. At nakakatawa kasi ang kalmado ng breakup namin. Expected ko kasi magkakaroon ng sigawan, iyakan o ng hilahan man lang. Pero wala. Walang ganun. At wala rin ako masyadong narinig ng mga salita mula kay Essie. Nagawa pa nga naming magkape kinabukasan. At mga humigit kumulang 2 linggo bago kami tuluyang naghiwalay ng tirahan. A part of me, Popoy at Bea, ay tuwang-tuwa kasi yes. At ang bilis ng proseso ng hiwalayan namin. Wala na kasing negosasyon whatsoever. Pero may part din sa akin ang hindi satisfied. May part sa akin ng nabitin. I was not able to say everything I needed to say. At ganun din si Essie. Gabi-gabi ko siyang naririnig na tila umiiyak pero pagkakaharap ko na siya wala siyang sinasabi o sinusumbat na kahit ano. Pero pinababayaan ko na lang during that time. Sa isip-isip ko pa kung ayaw niya magsalita, di wag. Pero after 6 months mula nung breakup namin, Popoy at Bea, bigla ko na lang nabalitaan na may bago ng boyfriend si Essie. Okay lang sana kaso nakakagulat kasi kilala ko pa ang ipinalit niya sa akin. Paki-explain nga ulit sa akin anong ginagawa natin dito sa tapat ng office ni na Essie. Wala nang maraming tanong, basta standby ka lang dyan. Franco, wag mo nang guluhin yung tao. Magtagal nyo ng break. 6 months? Matagal ba yun? Anong gusto mo? 1 taon? 1 dekada? Nakahanap na siya ng iba, tanggapin mo na yun. Akala ko ba hindi mo na siya mahal? Bakit stock ka pa rin ng stock sa kanya, ha? Una sa lahat, hindi ako nag-i-stalk, okay? Andito ako para kumustahin siya. After all this time? Nalaman mo lang na may iba na eh. Alam mo Tom, wala namang kaso kung may iba na siya eh. Tataka lang ako bakit yung kilala ko pa. Franco naman. Shh, ayun na si Essie. Palabas sa building. Franco, wag na kasi. Diyan ka lang, mabilis lang ako. Asa na siya? Ayun. Pumasok sa convenience store. Asa na si Essie? Ayun. Uy, Essie! Hi! Franco? Wow! Long time no see ah. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo dito? Ang liit na mundo, no? Ayun yung office namin, no? Yeah, right. Oo nga pala. You work around here nga pala. Yeah, sa tapat lang. Right. So, kumusta ka na? I'm good. Anong ginagawa mo dito?
Bumibili ng chips? Chips? Tama. Ako kasi meron akong ka-meeting kanina sa dun sa mall malapit dito. Okay. Sige, una na ako. Ano nga pala, dinner time na. 6 p.m.? Malapit na. Gusto mong magkape? I mean, dinner? Franco? May kailangan ka ba? May kailangan ka ba from me? May gusto ka bang sabihin? Kasi honestly, bumaba lang ako para bumili ng snacks. Kailangan ko rin bumalik sa office. Gusto ko lang kumustahin ka. Kumusta ka? Okay naman. I am the usual. So, kumusta kayo? Kayo ni Nino? Grabe. Never kong na-imagine na magiging kayo. I mean, paano nangyari yon? What do you mean, paano nangyari yon? Sinong kumonta kanino? Alam mong magkaibigan kami, di ba? Yun yung weird dun eh. Magkaibigan kami tapos biglang naging kayo. So yun pala yun. Yung pinunta mo. To ask me about that? Well, medyo. Parang ganon. Wala ka na atang Facebook eh. I-PPM na lang sana kita. So, sinadya mo nga pumunta rito? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Franco, una sa lahat, I don't owe you any explanation. Pangalawa, naging magkatrabaho kayo ni Nino. Pero hindi kayo magkaibigan. Hindi kayo buddies, barkada or chummy-chummy. Parehas lang kayong pumapasok sa iisang opisina. So wala akong nakikitang mali or any issue kung maging kami man. Yung ba yung sabi niya? Hindi kami friends? Friends kaya kami. Nakakwento nga kita sa kanya eh. Tsaka madalas kami magsabay mag-yosi break. Grabe. Hindi pala kami friends ha. Porque type ka niya, nilaglag niya, ganon. Sinasabi ko sa'yo. Ingat ka dyan kay Nino. Huh? Ikaw pa naman napakahina mo. Excuse me? Masyado kang mabait, masyado kang submissive. Ang dali-dali mo pa namang mapasunod. Wag ganon. Iba ng panahon ngayon. Kailangan matapang ka na, wais, mapagmatsyag. Baka mamaya tinitake advantage ka lang yung ninyong yan. Thank you for your kind words, Franco. Based on experience ba yan? So, alam mong masyado akong naging mabait sa'yo. Naging masunurin. Ganun ba yon? And worried ka ba na gagawin din sa akin ni Nino yung ginawa mo? Franco, ano ba talagang pinunta mo rito? Ano pa bang gusto mo? Akala mo ba hindi nakakarating sa akin na tanong ka ng tanong sa mga common friends natin? Bakit ba interesado ko pa rin sa buhay ko? Last time I checked kasi, you don't care about me anymore. So, ano to? Franco, kung magsusorry ka, magsorry ka. Hindi ko naman kailangan ng kahit anong paliwanag eh. I know very well what went wrong. Aware naman ako sa mga pagkukulang Nino. So if you want to say sorry, go ahead. Huwag ka nang ma-pressure mag-explain. Ano ba sinasabi mo? Sorry? Ako magsasorry? I mean, nangyari ang nangyari pero it doesn't mean na kasalanan ko kung bakit tayo naghiwalay. Oh, I see. I mean, meron ba akong ginawang masama sa'yo na kinasama ng loob mo? Tell me para aware ako. Meron ba? It's all right. Anyway, kailangan ko nang umakyat sa taas. Bye. Ingat. See you around. Ano? Hindi ka nag-sorry? Kaya ako, naninigaw ka? Para ka kasing tanga. Pagkakataon mo na para mag-sorry, naduwag ka pang gago ka. Bakit ako magsasorry? Ako lang ba nagdesisyon maghiwalay kami? Hindi ba?
Umungo siya. Seryoso ka ba? Ay, Diyos ko po. Franco, ilang taon ka na ba, ha? Kailan ka pa tumanda ng paurong? Sus! Oo na, alam ko naman Gets ko. May mali ako. Ikaw lang ang mali. May mali rin ako. Dalawa kaming may mali. Leche, bahala ka nga. Pero to, makinig ka. Ewan ko sa'yo. Makinig ka muna. O ano? Ano na namang mahika na isip mo? Look, alam ko na may pagkakamali ako, pero hindi pa ako handang mag-sorry. Dahil? Ano na namang kaartehan yan? Hindi ko alam Para kasing hindi pa sapat. Parang may kulang pa. Alam mo yun, wala pa kaming closure. Wala pa kaming matinong usap. Matinong usap? Anong matinong usap? Nagtataka kasi ako. Wala man lang bahid ng galit sa kanya. Hindi siya galit. Wala siyang sinumbat. Hindi man lang siya nakipag-away sa akin or umiyak man lang ng malala. Alam mo yun? Parang nag-hold back pa rin kami. Parang ang dami-dami pa namin gustong sabihin sa isa't isa. At yun sana yung gusto kong mangyari. Ang magkalabasan talaga kami ng samaan ng loob. At hanggat hindi nangyayari yun, hindi ko pa kayang humingi ng tawad. Ay, nako, Diyos ko po, mahabagin. Kailangan ko munang malaman kung ano sa tingin niya yung ginawa kong mali sa kanya. Para, alam mo yun, pag nag-sorry ako, isang bagsakan na. Hindi yung magsasorry ako sa mga bagay na alam ko lang. Sabay meron pa pala akong ibang kasalanan na si Elsie lang ang nakakaalam. Popoy at Bea, oo ang labo kong kausap. Gets ko na naman kung nawiwirduhan kayo sa takbo ng pag-iisip ko. Pero hindi ko lang kasi maipaliwanag sa inyo yung nararamdaman ko. Sa totoo lang, I'm not sure kung I'm still in love with Essie or guilty lang ako sa mga kasamaan ng ugaling ipinakita at pinaranas ko sa kanya. Pero I know we still have unfinished business. Alam ko marami pang gustong sabihin sa akin si Essie na ewan ko ba kung bakit ayaw niyang ilabas lahat. Kasi nung nag-break kami, umuo lang siya. Wala nang pagtatalo, wala nang pilitan pa. Yes agad, napakabilis niyang mapasunod. As in, okay. At doon ako nag-alala, Popoy at Bea. I know I was not the best partner for Essie noong mga huling buwan namin. Pero I was a good boyfriend before everything got messed up. Pero who knows kung anong klaseng lalaki itong si Nino? Anong malay natin, baka mas malala pa sa akin. At worried ako, Popoy at Bea, kasi Essie is a weak woman. Weak in a way na madali siyang ma-intimidate. Submissive masyado. Yes lang ng yes. Kaya as long as hindi ako nakakasigurong Nino is a better man that I am, or I was, hindi ako magsasorry kay Essie. Dahil pagka nagsorry ako, baka yun na ang maging katapusan ng connection naming dalawa. Kausapin muna ako ni Essie ng maayos, saka ko ibibigay yung closure na kailangan naming dalawa. Yes, I asked for this. I wanted the breakup, but it doesn't mean na tatratuhin kong estranghero si Essie ng ganun-ganun na lang. Dito ko natatapusin ang kwento ko, Popoy at Bea. Looking forward to hearing your thoughts. Maraming salamat pala sa oras na ibinigay niyo para sa akin. Stay safe, Popoy and Bea, at sa lahat ng mga listeners ninyo. Lubos na gumagalang, Franco. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Mag-sorry ka. Mga kapamilya, oras na natin, 20 minutes. Makalipas ang 2:00 ng hapon at oras na to take sides. Baka may gustong sumide kay Franco.
dito sa ating excuse me, sa ating kwento na ito, no? Wow. Grabe yung mga pangyayari at hindi ko rin na-expect para sa isang Franco, no, yung maging ganun ka-cold, 'di ba? Kasi nagli-live-in na kayo, 'di ba? Alam ko stressed ka sa trabaho pero hindi natin alam kasi Bea kung ano talaga nararamdaman ng mga tao talaga kapag ka sila ay na fall out of love na. Pero deserve nga pa talaga ng partner mo na ganun na lang yung pagtrato mo sa kanya. Alam mo, parang naawa ako kay Essie doon sa katotohanan na para na lamang siyang roommate na yaya pa, na minsan nanay din, di ba? She's still doing her job, her part of sa relationship 100%. Pero itong si Franco wala na pala. Unfair dun sa part na yun. Tapos ngayon, sumisigaw si Franco na, teka, hindi parehas yung nangyari sa atin. Parang kulang. Kailangan may explanation. Hala, ikaw nga ayaw mo makipag-usap dati. Ngayon gusto mo makipag-usap. Kahit closure yung hinihingi mo. But ikaw yung humingi nitong breakup na ito. But parang ikaw ang may ayaw ng breakup na ito. Ano ba talaga? Make up your mind, Franco. Alam mo, Popoy, una sa lahat ang sasabihin ko, right off the bat, Franco, friend, napakayabang mo, napakataas ng ego mo, at napaka-feeling pogi mo sa totoo lang. Alam mo, Popoy, right from the medyo start pakilakasan mo nga yung mic mo, Bea. Ay, medyo parang lumayo. Yan. Medyo parang lumayo ka. Ayan, right from the start, Franco, obviously, nakita na namin na may tendency kang maging mayabang, maging filingero, maging kampante sa buhay, lalo na sa relationship nyo ni Essie, dahil alam mo na mahal ka, in love sa'yo and everything. Ikaw na, sa'yo na rin ang galing yan, na patay sa'yo si Essie. Well, sige, sabihin natin pwedeng totoo yun, Popoy, kasi nga, hello, nagtagal sila, ang haba pa ng pasensya ni Essie nung mga panahon na ang bastos-bastos, ang sama-sama na ng ugali ni Franco sa kanya dahil yun nga, na-fall out of love na and everything. Tapos, ang nakikita ko kasi, Popoy, no, ang nakikita kong parang nararamdaman ni Franco, correct us if we're wrong, Franco, sa comment section, yes, please. Oo, nanonood siya, Popoy. Thank you, Franco, sa panonood. Nakikita ko sa'yo, Franco, ha? Gusto mo kasi habulin ka. Okay? Gusto mo kasi yung magmakaawa sa'yo yung babae. Gusto mong ipagpatuloy yung pagiging feeling pogi mo at gusto mong kumbinsin yung sarili mo, gusto mong makita ulit yung Essie na patay sa'yo. Kaso, yung hinahanap mong, ang tawag dito, yung hinahanap mo na hahabol-habulin ka, magmamakaawa, so hindi binigay. Nung sinabi mong break na tayo, sige, break na tayo, di na-shock ka ngayon. Akala mo kasi, iniisip mo, alam mo yun, makikipaglaban habol-habulin. Iniisip mo, alam mo yun, sa gwapo mo yan, ayaw kang pakawalan ng babae, ang bilis ka rin pinakawalan. Hiningi mo yung breakup, ang bilis ibigay sa'yo, di na-shooketh ka ngayon. Yun yung feeling ko, yun yung satisfaction, Popoy, na hinahanap niya, yung ma-action. Alam mo yun, yes. gusto niya yung nakaka-stress na klase ng breakup. Hindi niya matanggap na ang bilis din siyang pakawalan ni Essie ng ganun-ganun lang. Hindi matanggap ng ego niya. I'm sorry, Frank. Alam mo, Bea, maidagdag ko lang, bilang isang lalaki rin na sabihin na nating nailagay ko rin minsan, okay, ang sarili ko sa mga sapatos na suot-suot mo, Franco, na feeling pogi ka. Natuwa ko dun sa natuwa ko rin sa storya na na wag mong papakilala na may na may jowa na ako kasi baka makaapekto sa makaapekto sa career ko kasi celebrity ako, pero hindi naman ako sa ganon personally. Pero I mean, speaking nga dyan sa breakup na yan, tapos hindi ka hinabol, patay na patay sa'yo, head over heels ang isang babae sa point of view ng isang lalaki. Syempre parang deserve mo, parang hindi naman sa anong tawag mo rito, yung sadista ka, 'di ba? Pero parang merong certain kind of pleasure na mararamdaman ka na minahal talaga ako nito kasi kahit papaano ay naging miserable ang buhay niya after me.
'Di ba? After yung breakup sa akin, naging malungkot siya, medyo pumangit siya, kung ano man nangyari sa kanya. Ewan ko, correct me if I'm wrong, no? Pero nung immature pa ako mag-isip, ganyan din eh. Na parang, o sige, nag-break kami, pero tignan mo naman, siya yung parang natalo, siya yung talunan, siya yung nagmukhang talunan, literally mukhang talunan. Ayan, pero dito sa kaso mo kasi, Franco, alam mo, ang immature mo. I'm sorry ha, ang immature ng pag-iisip mo. Kung nandun ka pa rin sa level na yon, kasi dapat nag-level up na rin yung yung mindset mo. Ayan, pagdating sa relationship, napaka-childish mo. Okay? Napaka-childish ng pagtrato mo sa girlfriend mo noon hanggang sa magtapos ang relationship ninyo. Alam mo yung todo bigay yung partner mo, pero ikaw, akala mo na ibibigay mo ang lahat porque hindi nagsasalita yung partner mo, feeling mo na ibibigay mo ang lahat? Of course not. 'Di ba? Merong mga tao na katulad ni Essie, 'di ba, na hindi sila masyadong masalita, hindi sila masyadong expressive, pero ina-express nila yung pagmamahal sa iyo through their service, 'di ba? Through their yung paminsan-minsang mga salita. Nandun si Essie for you. Tapos ngayon naghahanap ka na ganun siya, 'di ba? Woman of few words, 'di ba? Ano pang ine-expect mo ngayon nung tinanggap? Abulabuling ka, mabaliw-baliw siya, nagpakulot, nagpakalbo, ganun ba yung hinahanap mo? I'm sorry, hindi ka ganun kagwapo, Franco. I don't know if you have the same confidence na meron si Popoy, siguro, di ba? Pero hindi, kidding aside, kay gwapo ka, kay hindi ka gwapo, you just don't lose yung respect sa relationship. Kasi kapag yun talaga, kahit na mahal mo pa, may concern ka pa sa kanya, pero binabastos mo na, talagang unti-unti mo nang kinakalkal yung libingan ng relationship na yun. 'Di ba? By being bastos nga. Kasi kanina ang bastos, kung Franco, maraming salamat kasi talagang dinescribe mo raw yung mga eksenang gano'n, na inaamin mo na naging bastos ka. Kaya sana maging warning ito sa ibang mga may relasyon dyan. Hindi nyo mahal ang isang tao, at least, kung hindi nyo na mahal, irespeto nyo pa rin. Diba? Irespeto nyo pa rin. Hanggang sa huli, napaka-respectable nitong si Essie, at siya rin, binibigay niya rin yung respeto para sa'yo. Kinausap ka, nung kunyari by chance, pero talagang pinagplanuhan mo naman, nandun ka sa tapat ng office niya para makausap siya, para ginawa mo ng paraan, tapos magalang kanyang hinarap, tapos ngayon mataas pa rin ang pride mo, diba? So the problem here is not with Essie anymore. The problem here is, the battle here is between you, Franco, and your beloved ego. That's it. Correct. Diba? Your beloved ego. Mahal na mahal mo ang ego mo. Ba't hindi kayo maging mag-on? Ba't hindi na lang kayo? At saka, ito Popoy and Franco, gusto ko sanang i-correct yung sinabi mo kanina, Franco, na napansin din ng ating producer. Actually, nung nag-usap kami ni Franco, gusto ko ipatanggal, gusto ko sapakin. Pero gusto niya sabihin talaga yun, na weak daw si Essie, kasi totoo naman daw, in a way na madali, para daw nga kasing madaling pasunurin sa kahit anong gusto niya, whatsoever. So nag-aalala daw siya na baka alam mo yon, ganun din daw ang gawin ni Nino, whatsoever. Ngayon, Franco, gusto ko lang sanang maliwanagan ka na hindi porke na alam mo yon, masunurin sa'yo yung babae, pinagbibigyan ka, hindi porke ganon, mahina na. Marami kasi dyan, sadyang, alam mo yung kasabihan, Popoy, na yung, ang tawag dito, yung kabaitan, na pagkakamalang kahinaan. Dahil lang sa mabait, maintindihin, mahaba ang pasensya ng isang tao, feeling na mahina na. Diba? Yung madaling mabuli, madaling mapasunod. No, Franco. Nagkataon lang talaga, napakaswerte mo, sinuwerte ka na mabait lang talaga tong si Essie sa'yo, na pinagbibigyan
lahat ng gusto mo, ultimo mga kababawan mo, pinapatawad niya and everything. And ikaw, masyado ka kasing busy sa pagtingin sa sarili mo, hindi mo napansin yung kabaitan ng tao. Ang nakita mo lang, madali siyang, alam mo yun, mapasunod, utos-utusan, whatsoever. And yung problema nasa'yo, ha, Franco, utang na loob, okay? Yung perspective mo dun sa girl all this time, 'di ba? Ang unfair po para kay Essie. All this time, yes. Para kay Essie, binibigay ko yung best ko sa relationship, 'di ba? Pinapakita kong mahal kita. Pero all this time, nakikita mo pala sa akin napakahina ko lang pala na tao. Hindi mo nakikita na ginagawa ko 'yon dahil mahal kita, 'di ba? At hindi lang 'yon, Bea. Hindi lang yung dahil mahal kita. 'Di ba? Ginawa niya ang mga bagay na yun because she can. Kaya niya. 'Di ba kaya niyang ibigay? Ikaw, Franco, kaya mong ibigay yung mga ibinigay sa iyo ni Essie? I don't think so. 'Di ba? I don't think so. Yun lang sabihin na wag muna tayo magpakita dito kasi makaka-apekto sa sales ko yung yun lang, that's akala mo weak yung mo ron, yung girlfriend mo ron sa party yun. Of course, she's not weak. She's strong enough na tanggapin yung role niya for the meantime. 'Di ba na sige, ganito para sa sales mo, sige hindi tayo magpapakilala, magjowa tayo. She's actually showing strength doon sa parting yun. Doon sa mga tantrums mo. Yes, doon sa mga tantrums mo na nandun ka, hindi mo siya pinakikilala sa iba mong mga kaibigan, 'di ba? Sa inuman tapos ano ka pa, may toyo ka pa. Sa tingin mo, alam mo kung weak siya, inaway ka niya na. Doon pa lang, inaway ka na o hindi ka na pinuntahan. Pero she's really that strong na kinaya niya hanggang sa makauwi kayo, kalmado kanyang Kaya do not, wag niyong pagkakamalian. Huwag kayong malilito na yung mga tao na mapagbigay, mahabang pasensya, yung sabi ni Bea, ay mahina. Ginagawa nila yon because they can. Diba? Because they can. Diba? Learn the difference. Meron kasing mga tao na napapasunod mo, kumbaga parang pinatutuka mo sa kamay mo, iba yun. Diba? Na parang sunod-sunuran lang. 'Di ba? Hindi makapag-isip ng sarili nila, hindi kailangan mong utusan para yun ang may hina, 'di ba? Pero siya ibinibigay niya yung service, yung kung anuman para sa iyo dahil kaya niya. 'Di ba? That's what you fail to see in Essie. Yung ganung strong character, it's actually strength. Yung ganung yung pagkamalawak ng unawa, yung sige, wag na natin pag-usapan na mahaba pa. At diyan na rin ako bebuelo, Bea. Alam mo kung bakit ang dami-daming issue nitong si Franco. Franco, nakikinig ka ngayon, Sorry pare kung masasaktan ka. Go! Pero kasi ikaw yung mahina. 'Di ba? Ikaw yung mahina. Akala mo ikaw yung malakas na gender o na partner sa inyong dalawa. 'Di ba? Pero ang ikaw actually yung binibaby sa relationship ninyo. 'Di ba? Kalimutan mo na muna na napakagwapo mo, napaka-charming mo, ang dami-daming katulad mo nandito ako. 'Di ba? Na hindi ako papayag na mas gwapo ka sa akin. Hindi, pero 'di ba? Wag tayo maging confident masyado. 'Di ba? Na hindi tayo iiwanan ng mga taong mahal natin. Dahil talagang itong mga tao na katulad ni Essie na ilalaban ka, sinamahan ka nung anlambing-lambing mo, sinasamahan ka pa rin kahit na may topak ka, sinasamahan ka kahit galit ka o hindi mo na siya mahal, 'di ba? Hindi sila nandoon dahil mahina sila. Kundi nandoon sila para alalayan ka sa panahon na kahinaan mo, 'di ba? Kaya you appreciate your partner more. 'Di ba? Doon ka nag-fail big time, Franco. 'Di ba? To appreciate what you have. Now na wala na siya sa piling mo, nagsisisi ka. At gusto mong ibalik sa kanya yung pagsisisi. Gusto mo siya yung magsisi sa pagkawala mo? No. 'Di ba? Actually, doon sa relationship, ang bumuo ng relationship, sabihin na nating 80% it was Essie. 'Di ba? 80% of the relationship was Essie. 20% doon ikaw. Nakakahiya. Tapos parang ikaw yung majority ng effort, nung pagmamahal, nung care, nung kung ano pa mga adjective na i-connect natin sa love. 'Di ba ganun lang kaliit yung nagawa mo para sa relationship, tapos ikaw itong humihingi ngayon ng
foul. 'Di ba? I mean, kung naglalaro ka ng basketball, Franco, offensive foul 'yan. 'Di ba? Ikaw ang offensive foul. Ibig sabihin, ikaw yung gumawa ng contact, 'di ba? Pero ikaw rin ang may kasalanan. 'Di ba? Ikaw ang may kasalanan. Hindi siya ang may kasalanan. Kaya kung ano man ang ikinakahul mo, sana wag ka magpatuloy na maging aso. Ayan, pero kung ano man yung ikinakahul mo ngayon, it's your doing. 'Di ba? Yan ay resulta lamang ng mga maling desisyon mo sa relationship ninyo. Ngayon, if you're trying to win her back, hindi ko alam kung anong paraan. Magpasikat ka ulit, manligaw ka ulit? No. I don't think tama 'yon kasi kailangan mo ring irespeto. Sabi mo nga, laking issue sa'yo, di ba? Na yung ninyo na ka-office mate mo dati, yun ang ipinalit sa'yo. So what? Zero. Di ba? So what? Ito na lang. Para gumaan ang loob mo, masakit, pero you had your chance. Di ba? You had your chance with Essie. And that's it. For now. That's it. Hindi ko alam kung maghihiwalay sila, magiging friends ulit kayo, but for now, tapusin na natin. Yun ang final words ko sa'yo. You had your chance. At sinayang mo. Correct ka. Magsisi ka muna. Alam mo, magsisi ka muna para medyo mabawasan yung kayabangan mo, Franco. Yun lang yun. Damahin mo yung sakit. Yun ang problema ni Franco. Kasi hindi mo alam kung nagsisisi ba siya or hindi mo alam kung ano gusto niya makuha eh. Tsaka, kaya alam mo, Franco, agree ako dun sa sinabi rin sa kamarkada natin, Popoy, sa comment section. Hindi ko nakalimutan ko na sino, pero parang ang point niya is, yung sorry mo, Franco, sa'yo na. Kainin mo. Hindi kailangan. Hindi na kailangan ni Essie ng sorry mo. Hindi na kailangan ni Essie ng closure kasi obviously, naka-move on na siya ng bonggang-bongga. At para dun, Popoy, meron din nag-comment dyan, 6 months, ang bilis naman naka-move on na Essie. Excuse me, walang rule kung kailan yung minimum, maximum na dapat naka-move on ka na. Pag naka-move on ka na. Okay? Kasi tingnan nyo, sabi nga ni Essie kanina, it's been months nung tinatrato siya na hindi maganda ni Franco. So doon pa lang, unti-unti na rin kahit paano nababawasan yung pagmamahal niya ni Essie kasi saktan ka ba naman araw-araw, 'di ba? Tatuhin ka ba naman di maganda? So alam mo yun, ano magagawa natin kung finally na-accept na ni Essie, okay, hindi na ako mahal ni Franco, ayokong ipilit ang sarili ko. I will slowly move on from this relationship. Alam mo, Bea, ang hindi pa matanggap, may dagdag ko lang, hindi matanggap kasi ni Franco rito that really yung nanakit sa kanyang mahal na ego is yung 6 months, 'di ba? Sabi mo ng 6 months, so sabihin na nating 8 months na panliligaw ni Nino yung ipinalit sa kanya. As compared doon kay Franco na, 'di ba, nag-umpisa siya ng ganito mula nung high school ba 'yon? College. 'Di ba, nung college sila, nagsimula ng college, yung ganung paghirap tapos natapatan lang ng 6 months, napalitan ka na. Ang sakit nun, Brad. So hindi ka gwapo. That's a confirmation na hindi mo pwedeng pagbasihan na gwapo ka, charming ka. Ang tanong is, kaya mo ba mag-alaga talaga ng relationship? 'Di ba? Are you ready to commit? Are you ready to commit sa isang relationship? Yun. Wala. So, aanhin mo ang kapugian mo kung hindi mo kaya mag-alaga ng isang babae, let alone ng isang relasyon. Okay? So, Franco, alam kong sunog na sunog ka. sunog ka this episode, pero ginusto mo yan. Pinilit mong sumulat, kaya tanggapin mo lahat ng mga sinabi namin at ng mga kamarkada natin sa comment section. Maraming salamat na lamang at padala etong si Angelo Carlo Ramos ng $5 Australian na may caption na respect. Totoo. Word po, boy. Respect. Oo, walang bastusan. 'Di ba? Walang bastusan. Kung di mo na mahal, respetuhin mo pa rin. 'Di ba? Para maayos kayong napakabigat para tanggapin ang mga salita mababasa mo dito sa comment section, Franco, no? Nitong kwento mo, pero basahin mo diyan mabigat pero makakatulong yan sa iyo. Baka sakaling oras na, Bea, para hindi na maliwanagan. Tanggalin mo na yung kayabangan. Oo, masampal ka na ng katotohanan. Correct. Hindi tayo puro forma-forma lang. Yes, nakakatulong ang kagwapuhan, pagiging charming mo sa pagkuha ng babae. Pero to make them stay in love with you,
it takes effort. Just like anybody else. Kahit na yung mga hindi kagwapuhan, hindi kagandahan, ganun din. Kailangan may effort. Kailangan, effort to make them stay. Diba? Pero kung wala yun, gwapo ka lang, so what? Anin namin yung kapugian mo. Hindi naman magtatagal yan. Anyway. Popoy. Maging ready ka sa commitment. Ako ready na eh. Meron pa akong bakanting slot. 2 slots pa para sa another commitments. Anong commitment? Ganun ako ka-ready sa commitment, Bea. Pwede ako mag-commit sa napakarami. Sobrang dami. Iba rin. So, ilan sinasabi ko lang sa'yo, Franco, may taong mas mayabang pa sa'yo. Ako yun. Si Popoy Biro yan. lang. Biro lang. Popoy, ito na, pasalamatan na natin yung mga nagsipagala for today's video. Ang gumanap na Franco, Dan Kapasyon tayo dyan. Si Essie Jamie Rubio, si Tom Tom, Warly Alagaw tayo, si Pudra Hills, John Kaman, si Nanay, Cindy Bacena, si Bossinger si natin, si Jackie G, thank you so much. Ako yung isang Kemerut. At si Nino, ayan, Makoy Marcos tayo dyan. At ang na-stress kay Franco, mula umpisa hanggang dulo, ako po yan. At ang nag-edit, si Joko Loco. Maraming salamat, guys. Thank you so very much sa ating ding producer for this week. Ayan, kay Marcos. Mark Marcos. At kay ayan. Kay Chan Palma. Maraming salamat sa inyo. At syempre, tutok na naman tayo sa ating Spotify tomorrow and on Sunday. Ayan, Dear MOR, the podcast. Malapit na po tayong mag 14 million streams. Okay, malapit na. Ilan? Malapit na tayo 14. Mag 14 million streams. Malapit na. O yan na, assignment niya yan weekend Pag tayo wala kaming nakitang wala kaming nakitang progress Uy! Tapos ito, yan, i-promote mo nga yan. Kasi medyo malamig ang panahon eh. Yung hotness overload mga kamorkada, ngayong taon na to, 2022, kung gusto yung makarinig ng mga istoryang pampapawis ng konti. Nandun na rin po sa Spotify. Kapag kayo naulan, nalamigan kayo, painit. Hotness Overload Stories 2022 dyan sa Spotify ng Dear MR. Yan. Tomorrow, it's a date. At syempre, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Next week, ulitin po natin ito mga kapamilya. Nakasama niyo po kami. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous me. Bea po. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, lalo na sa akin. At syempre, ang lagi namin paalaala. Galing sa akin, para sa akin. Excuse me. And of course, kahit ano nga po mangyari, stay happy. Okay? Happy weekend!